Yung nangyari daw pong kaguluhan diyan sa Senado, yung putukan na nangyari, alam na natin kung sino ang may pakana niyan. Obvious na obvious din po yung pagdadrama ng mga senators na kuno ay na-trap, na kuno ay nilusob. Under attack daw sila. Galit na galit si Cayetano. Talaga ba? Nakakagalit talaga yan dahil ang gusto nyo, paniwalaan kayo sa mga kawalang hiyaan at kalokohan nyo. Totoo, may script kayo. Nakalimutan nyo na kailangan nyo mag-workshop sa mga drama nyong ginawa. Hindi talaga pasado eh. Lalo na si Amy Marcos. So eto daw ng kaguluhan na ito, totoo naman totoo. Ang nag-benefit daw dito ay si Bato de la Rosa. At syempre si Sara Duterte. Linawin lang natin na sinabi na rin po netong si Cayetano na magkukonvene na sila bilang impeachment court sa Monday, May 18. So tignan natin. Mukhang gustong bumawi ng mukong na yan dahil sa kanyang kapalpakan at kawalang hiyaan sa Senado. Ano daw? Gusto lang daw nilang protektahan ang institution. Ganyan ba ang pagprotekta sa institution? At kayo lang ba ang may monopolya ba kayo sa ganyan? Para kasing wala eh. Balikan natin si Bato. Nakatakas, tinulungan ni Padilla, tinulungan siyempre ng iba pang senador. Alam nga naman kasi si Robin Padilla lang ang makakaisip ng mga ganyan. Malabo yan. Siguradong may alam ang iba pang senador. Siguradong pinagtulungan nila na iligtas at makatakas si Bato. Pero totoo nag-benefit si Bato sa kaguluhang yan. Ang sinasabi nga, si Bato ang nakinabang. Sinuwerte ka sa puntong ito. Totoo, nag-benefit ka, Mr. Bato de la Rosa. Pero etong benefit mo na ito, akala mo ay pangmatagalan? Hindi. Ngayon lang yan. Alangan namang forever kang magtatago. Alangan namang kaya mong lusutan ang batas habang buhay. Natural hindi. At si Sara Duterte, sige nga, talaga ba na makakalusot si Sara Duterte? Paano kung bukas o makalawa ay magpalit naman ng liderato at hindi na makaboto itong si Bato de la Rosa? Ang pinakamasaklap dyan, paano kung lumabas na rin daw ang warrant of arrest ni Bongo?